Tuwing Christmas makapiling, laging feel na Dito naman may turon. Yes! Oh my God. Ano kaya? Mag-start pa ako sa lumpia. Lumpia muna. Gano'n karami ito sa araw niyo mamaya? Marami-rami, no? Mabalot. Mahirap pamili, no? Ano yung hindi manghang? Ito pork. Ito manghang. Yung togi masarap, guys. Ay, lang. Mamasali na tayo nag-enjoy. Batiin muna natin mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Okay. December 11, mayad niya agawin sa mga kapatid natin dyan sa Aklan. At ngayong Lunes, babalutin natin ng saya at ating araw. Sisimulan natin yan sa all-time favorite handa nating mga Pinoy, ang lumpia. Wow. Wow! Kulang na kulang po ang kahit na anong salo-salo kapag wala nito. O, sabi nga ng ilan natin mga foodies, mawala na ang lahat. Huwag lang ang lumpia. Kahit jowa nyo, mawala na. Huwag lang lumpia. Paano ba naman kasi napakadali lamang po gawin ito. Madali rin kainin. That's right. And of course, alam niyo po mga kapatid, napakasarap din. Kaya nga, napasama ito sa listahan ng pinakamasarap na street food sa Taste Atlas ngayong taon. Agree naman ako dyan. At ang maganda pa dyan, guys, hindi lang ito pang street food ang lumpia. Pwede ring appetizer, pwedeng snack, o kaya mismong main course with rice. With rice! Kanin team, Kanin Club, let's go. Kanin Club, gusto ko yan. You can never go wrong talaga with lumpia, honestly, Maui, no? Pero fun fact, itong lumpia, pre-colonial time pa o bago pa tayo sa kupin ng mga Kastila, meron na tayo nito, di ba? At dinala naman ng mga Chinese trader dito sa atin around 13th century. 13th century, Mami Chiki. Wow. Inisip ko ngayon, ano kaya nauna? Yung turon, yung matamis, tapos nag-isip tayo ng pwedeng savory na pwedeng pang-ulam, o nauna yung ganito, tapos nag-isip tayo ng pang-de-dessert. Kasi manawag tayo mga saging dito, Interesting, di ba? ano? Yes. Alam kaya anong ating mga guests? Diba? Kasi nga ito, dala-dala na iba-ibang uri ng lumpia at mga putahing binalot nga sa lumpia wrapper na handa natin ngayong umaga. Ayan, para sa inyo. Tawagin na natin. Rock and Roll! Yan ang pangalan ng kanila. Nice! Very nice! JR Felipe in the house. Kasama si Jeff at si... Hello! JR, Jeff, and... Good morning! Good morning sa inyo mga kapatid. Okay. Oo. Sir, ano-ano itong mga hinahanda nyo sa amin na lumpia? Kasi kami alam na namin na kanina pa namin kinakain. Pero para sa mga kapatid natin nanonood, ito. This is ito yung ube baby with cheese. Ube baby! Baby, baby. 100% na ube with cheese. And ito yung senyorita banana. Saba lang siya, pero maliliit lang talaga yung ginawa namin para mas madaling kainin. Slice na lang. Bite size. This one is Ito for the yung- spicy. Ako may ako dyan. Pork and cheese dynamite. So, Pork and basically, cheese? pork and cheese. Wow. This is our bestseller, Sobrang pork Shanghai. Ang sarap. Kanina pa namin nalalakapan. Ito isa sa mga surprisingly bestseller namin, double cheese lumpia. Para siyang cheese sticks pero iniba namin yung laman. At saka bigger. Bigger siya. Kasi di ba sa mga elementary school, ako kasi ate sa public school ako, lumaki. Di ba doon may binibenta lagi mga cheese sticks? Yes. Ito, malaking version, social na version. Di ba? Parang tatlong cheese sticks yan, di ba? Yes. Ito naman, para kay Mami Chiki. Oo. Yan. Sarap Yan ang favorite na, yan ang bagong favorite ng mga meat lovers. Ang sarap yan. Yummy veggie. Nakakatawa yung yan ang favorite ng mga meat lovers. Yummy veggie. Rock and roll ka talaga, sir. Ay, yummy ang veggies na yan, eh, di ba? Oo. Pero saan kayo nagsimula? Dito sa lumpia o sa turon bang tawag niyo dyan? O lumpia Turon, rin? turon. Sir, paano ba kayo napasok sa daming pwedeng yung pasukin na food, ano, aray? Galit ka ba, Mao? Oo, hindi. With conviction and passion. Kasi ang sarap eh. And then, sir, tanong ko, paano kayo napasok sa lumpia business? Nag-start kasi yan ng pandemic. So kailangan namin continue family kasi diabetic si Papa. So kailangan namin Hi, Papa. Ano pong name ni Papa? Rod Philip. Papa Hi, Rod! Papa Rod. Good morning. So nag-isip kami ng business na pwede namin gawin
gawin within sa bahay lang namin. And then, yan. Actually, 2 years yan in the making. So, after 2 years, saka namin normalize yung rock and rolls. Rock and roll. Kasi it really started po with the lumpia, the pork lumpia. Nag-start kami talaga ng mga fiesta food yung inaano namin. Kaya lang medyo nahihirapan kami to prepare. So, ngayon, nag-start kami na pwedeng i-prepare in advance and then freeze and then i-ano. Pero ito, paano nyo naisip? Kasi ang dami yung gimmick sa mga lumpia ninyo. Daming Paano nyo variation. naisip yung mga varieties? Ang ano lang talaga yan, yung pangalan kasi ng kumpanya namin, Happy Moments Food Corporation. So, nag-isip lang kami ng mga childhood memories namin. Bawi. Hindi ba abot? Sorry po, sir. Go lang. Yung mga memories nyo ng childhood, kailangan na, so yun yung inisip namin, ano mga pagkain yun na pwedeng ilagay sa loob ng lumpia. So eto kasi katulad itong halaya, ito yung naalala ko nung fiesta sa amin sa Parañaque. Ay, taga Parañaque din ako, sir. Ayun, sa La Huerta, every Huerta. November 30, nagluluto na sa Talyase na malaking ng mga halaya. So, yan yung memory ko ng ano. Sarap. Napakasarap ng niya. halaya. Siksik na siksik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variants ka na. Yes, Isipin mo, Mami, di ba nung pandemic, ang mga lumabas ay ube cheese pandesal. Sila hindi, ube cheese lumpia. Ang Talaga. galing. At sir, naintindihan ko na bakit pa isa sa bestseller niyo itong double cheese. Ang sarap. Oo, sarap. Oh my God. So, iba-ibang klaseng cheese ang linagay mo dyan. Dalawang klase. Oh. Dalawang Dalawang klase. Tapos ano yung sauce? Parang lumalapa. Parang Medyo Ayun, Yeah. tatanungin ko nga, sir, kasi iba-iba yung sauce mo. May suka, merong ketchup na may mayonnaise, may ketchup na may hot sauce. Ano po to? Sweet and sour. Sweet and sour dip lang. sour. Yeah, sweet and sour dip. Okay. Ito kung mapapansin nyo, ito yung parang sa Vegetarian. sikat na, no? Na nung nawala siya doon, nilabas namin siya. So, kasi baka May ma-miss meals sa mga... Ano yan? Oo. Lumsilog? Parang gano'n. Di ba? Lumsilog. Sarap. All day breakfast May namin. limit na naman siya. Sarap. At saka meron pa kayo nito. Favorite ng mga anak ko. Ay! Ayan. Alam mo, kaya natin gawin yan. Ayan. Oo, pwede natin Oo, gawin yan. nag-try ko na yan sa Ito bahay. yung pag nilagay mo sa bibig mo, hinihintay mong pumutok-putok. Hindi mo kailangan nguyain. Oo. Nagme-melt in your mouth na lang. Paano nga ba yan ginagawa? Alamin na natin, Mami Chiki. Kayang-kaya, di ba? Tutulungan tayo nila JR, tama? Si Jeff, tsaka si Jeff. Christine. Ay, Kuya Jeff. Ay, Oo, at gawa tayo ng Jeff. ano, ng chicha. O, paano ba natin ginagawa yan? So, lalagay niyo lang po yung fish crackers. Oh, ang liliko pala nito, no? Ganito na Tapos siya. bibilang ka ng, mabilis na mabilis yan. Kailangan papanoorin mo. Bibilang ka ng Game. mga Camera kids. ready? Ganyan ha. Ready, get set, go. Go. 1, 2, 3, Wala pa atang init. Wala pa, hindi pa mainit Five. yung oil. naman. Hindi pa mainit. Wala pa ng init. Ayan na, ayan na, ayan na. Pag Yan mainit. na. Wala Oh. pang 20 seconds, magic. Bilis. Ang cute. Kaya to ng mga kids, mami, pero kailangan kasama nyo kasi mainit yung mantika. Oo, mainit yung mantika. Pwede ba ito sa no? Normal na kawali? Pwede. Pero medyo matagal Pero na matagal yun, no? Oo. Mas nun. Sabay, sabay. Gusto ko pa. Go, go, go. Okay, ang cute ano. Ayan, bibilangan natin ha. Ready, Game. and go, Jeff. 1, 2, 3. Kakatalang kayo ng 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang gagaling pala bumilang. Oh, yan, yan, yan. Parang bula. Parang Ayan. bigla na lang nan, oo. Oh, 14 Sir seconds, ha? JR, saan pwedeng matikman ang rock and rolls? Dito lang kami located sa Pioneer Street Market. Sa tapat lang ng TV5. Tatabi lang kayo. Ah, talaga ba? Dito lang kami. Punta nga. Kung may mga gusto Hindi ako order, magkano ang budget? Halimbawa, per bilao ba yan? Paano ang orderan natin? Pinakamuta namin below 100 meron kami. Tawag namin itong pika size hanggang family size and party size. So around nasa mga less than 500 pesos lang yung 20 pieces. So, Uy, pwede na. Pagka meron ka naiisip na bago na gusto mong i-introduce, padala mo lang dito kami magka-taste test para. sige, pwede pa yan. Kapit-bahay ka lang pala natin. Sir, gusto ko lang sabihin sa'yo, napakasarap. Hindi, dapat naka-fasting ako ngayong araw na ito. Ang nangyayari, fasting. Fast eating. May intern na naman si Dimples. Ako talaga ang GMK's Eat Girl. Girl! Gusto niya tikman? Tikman ko. Anong fasting? Walang fasting. Okay. Okay, maraming salamat. Sige. JR Felipe ng Rock and Rolls. Thank you very much. Napakasarap agad. At sa ating mga kapatid, simulan na ho ang pagbabalot ng saya sa ating Monday. Salubungin na natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Kinain ko muna. Kaya ba? Kaya ba? Sabi ko na nga ba, ako yung next na correct ka dyan, Jess. Kasama na rin po sa pagbabalot na yan ay ang dagdag excitement at dagdag positive mindset. Ako po, si Dr. Samana. And yes,
speaking of dagdag, more inspirations at motivations lang mga kapatid. Bagong linggo, bagong pagkakataon para mas ganahan sa mga dapat gawin. Ako po si Maui David. At sa mga hindi pa nakapaghanda, i-prepare ng almusal at samahan na ng inyong paborito morning kasalo. At rock and roll to the world! Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Apuna. Yan naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Tuloy natin ito mamaya. Nabitin pa tayo. Konti pa tayo mamaya. Pero marami pa tayong ibang hinanda sa mga kapatid natin. Di ba, Justin? Grabe, Jess. Masarap talaga ako. At kung lumpia lang din naman ang usapan natin, no? Ito, bisita natin mamaya. Expert siya dyan. TikTok Foodie Creator of the Year at ang lumpia queen ng kanyang henerasyon, Abby Marquez. Makakulitan natin live na live. Fun activity naman po ang mga handaan natin para sa ating mga kids. Mamaya isama sila sa preparations kahit na simpleng paglalatag lang ng mga handa sa isang charcuterie board. Yan po ang ating morning bonding sa ating working mom. At kung may pampara, dapat naman may panulak din, no? As in, nakakagising na panulak. Uy, Yung gusto favorite ko yan. ko. Yun yung favorite ko. Shout out para sa mga gustong maibsan ang pagod. Magkape na sa Tired Coffee Bar. Ibibida natin yan sa kitang-kita. Sarap ng kape. Nasambolan ko na. Di ba? Hi, Ruth. Mamaya. We'll meet you. Pagkatapos kumain at uminom ng kape, bantay pa rin tayo sa ating mga kalusugan, lalo na sa mga may hypertension, high blood. Naku, pag-usapan natin ang maintenance sa sakit na yan sa Sabi ni Doc. At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, Pangulong Bongbong Marcos muling umalma at nanindigan para sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, pagdadala ng tulong sa mga mangingisda ng atin ito Coalition Tagumpay. Isa sa mga supply boats na nalusutan ang Chinese Patrol. Grabe yung kahapon. Bigla sila nag-U-turn. Oo nga, grabe yun ha. At ito, para naman sa mga consumer, Meralco, may nakaambang rollback sa singil sa kuryente ngayong buwan. At sa showbiz, Christmas pasasalamat party ng hit seryeng Can't Buy Me Love, dinagsa ng fans. Para naman po mas happy tayo, ito doon ang ating mga ngiti ihanda na ang mga camera. Malay nyo, kayo po ang manalo sa ating Tagumoka Ako selfie contest. Simple lamang po ang mechanics, tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At pamunggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-PM po or private message yan sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Mas pangmalaka sa selfie, mas wagi ang mapipili po namin selfie king or selfie queen or selfie kids of the day. Dito po sa pagtatapos ng show na kung magwawagi po ng 500 pesos. Kaya naman Tagumoka, go and selfie ka. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Kasunod ng panibagong panghaharas ng China nitong weekend, Pangulong Bongbong Marcos naninindigang walang ibang may karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila ng ikinikilos ng China, isa sa mga supply boat ng atin ito Coalition nalusutan ng mga barko ng China at naghatid ng relief goods sa Lawak Island.
Exclusive, isa sa 2 Pinoy na naging bihag ng grupong Hamas, sinariwa ang karanasan sa kamay ng militanteng grupo. Meralco, posibleng magpatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Bigas na dati nang ginamitan ng price cap para bumaba ang presyo, posible na namang pumalo sa 60 pesos kada kilo. Luneta Park, may ilang pakulo para sa mga nais bumisita ngayong holiday season. At kapatid show na Can't Buy Me Love, nagpa-Thanksgiving party para sa fans. Isang araw matapos magdeklara ng abort mission ng Atin Ito Coalition, nalusutan ng isang supply vessel nila ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Umabot na sa Lawak Island ang supply boat at nagatid ng relief goods. Para sa iba pang detalye, makakasama natin live si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, ano itong supply boat na nakarating sa Lawak Island? Mas maliit ba ito kumpara doon sa mga ginagamit ninyong vessel at hindi ba sila hinarang ng Chinese ships? Ano yung alam natin tungkol doon sa kanilang naging karanasan? Well, just una-una, nung kaninang umaga, akala namin, ang babalita namin sa inyo, Christmas is canceled dito sa baging ito ng West Philippine Sea. Pero as it turns out, hindi pala kanselado ang Pasko dahil umabot yung ML Chawi supply ship doon sa Lawak Island para mag-deliver ng Christmas goodies. Kung nasan tayo ngayon, ito yung MV Kapitan Felix Oca, yung mothership na may kasama ring mga supplies. Pero this ship is too big para dumaan dun sa rota ng ML Chawi. Kaya yung ML Chawi nakalusot doon sa Chinese Coast Guard at doon sa mga shallows na hindi kaya nitong MV Kapitan Oca. So yun, partially hindi nag-succeed makapasok yung Oca, pero nakapasok naman yung ML Chawi. So nakapag-deliver ng supplies at as of 5 o'clock in the morning kanina, nag-unload na ng supplies ang ML Chawi. That includes stuff, solar chargers, solar panels, sat phones, canned goods, and so on and so forth. A lot of goodies for the families and the soldiers who are stationed in Lawak Island. It's more or less mga 7 to 8 kilometers square kilometers na isla. The second largest island that we occupy in the Spratly Islands. So yun, nakapasok. Teka, sorry, isingin ko lang it was supposed to be a Christmas convoy. We're supposed to be a Christmas dinner. Siguro si Santa Claus kasama namin dito. Nandito kami sa aft portion ng barko, yung likod ng barko kung saan nandiyan si Santa Claus. At siguro pita tayo ng konti dito, Joey. Ito, tama sa likod ko, merong bilhin. Sayang nga hindi namin napaabot doon sa bandang Ayungin tsaka sa Lawak. But anyway, all in good cheer. Paggabi, mapapansin mo, at tambay kasi kami dito paggabi sa aft deck puro Christmas lights. So siguro mga 10 kahon ng Christmas lights din nila So napapalibot ng Christmas lights paggabi. At masaya naman. Tapos yan, nakita sa likod namin, yan yung tambayan namin. At ito sa katerbang Starlink because the objective was to broadcast live from the West Philippine Sea. Also that partially successful. Nakapag-broadcast tayo kahapon, pero ano lang, tawag doon, satellite phone lang. Hindi namin magamit yung Starlink dahil umaandar yung barko. So ngayon, we're more or less mga 9 kilometers of El Nido, Palawan on the way home. And we were able to broadcast live finally with video. Anyway, so far, yun, Jess. Okay po, good morning. Ngayong nakalusot na yung supply ship ng Atin Ito Coalition, may mga balak ba ang coalition na ituloy ang Christmas convoy o kahit pa isa-isang bangka lang ang ilalayag? Okay. Katulad nga ng nabanggit ni Bok, medyo, lalo ngayon, nakita naman natin patuloy yung paglalayag nila. So medyo mas nagkakaroon ng problema sa signal. Pero subukan natin balikan si Bok para patuloy tayo makahingi ng updates mula sa kanya. For this time, meanwhile naman, dadako muna tayo sa ibang balita. Di nga naging madali itong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Ang mga barko ng Pilipinas binuntutan, ginitgit at binombahan pa ng tubig ng China Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Labag sa international law at banta sa kapayapaan.
Ganyan inilarawan ni Philippine Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Jay Tariela, ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Cabra ng PCG sa Ayungin Shoal kahapon. Kitang-kita pa ang insidente sa video na kuha mismo ng Philippine Coast Guard. Binuntutan at hinarang din ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel ang ating mga barko dahilan ng pagkasira ng mast o layag ng BRP Cabra na kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hinaras din ng China ang resupply boat na Onaiza May 1. Ilang metro lang ang layo ng barko ng China sa Onaiza May 1, kalaunan na uwian sa banggaan. Binomba rin ang resupply boat na ML Kalayaan kaya nasira ang makina nito ayon sa ating Coast Guard. Kinailangan itong hatakin ng Coast Guard pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Nangyari ang insidenteng ito isang araw lang mula ng bombahin ng water cannon ng China ang resupply boats ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Panatag Shoal nitong Sabado. Sa isang panayam, muling iginiit ni Tariela na walang mali sa mga aktibidad natin sa West Philippine Sea, partikular na sa mga resupply mission. Hindi raw provocation o paghahamon ang ginagawa ng ating puwersa sa West Philippine Sea. Kaya nga Coast Guard vessel at resupply boats ang ginagamit natin dito eh. Sila nga ang nagdadala ng malalaking China Coast Guard vessel na nga harang ng routine operation natin sa loob ng ating exclusive economic zone. And yet tayo pa ba ang mag-explain na tayo ang nagpuprovoke? Di ba dapat sila nga? Nauna nang kinwestiyon ng task force ang sinseridad ng China sa maayos at mapayapang dialogo sa isyu ng teritoryo. Hinimok din nila ang China na ipakitang responsable at katiwa-tiwala silang miyembro ng international community. Kinundina ng Amerika ang insidente. Ang agresibong aksyon daw ng China ay gumugulo sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nababahala naman ang New Zealand sa paulit-ulit at peligrosong aksyon ng China sa mga tropa ng Pilipinas. Nananawagan din silang resolbahin ang issue alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ganyan din ang sentimiento ng European Union. Hindi rin anila dapat pang-water cannon at delikadong maneuvers ang ginagawang aksyon ng China. Nananawagan din ang Finland ng pagrespeto sa international law. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naninindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang ibang may karapatan sa dagat na sakop ng ating teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni PBBM na lalo lang nag-alab ang determinasyon ng ating pwersa na protektahan ang ating teritoryo dahil sa pananakot ng China Coast Guard at Chinese militia sa ating mga barko. Inatasan na raw ng Pangulo ang ating militar na ituloy lang ang mga misyon sa West Philippine Sea habang isinasaalang-alang pa rin ang kanilang kaligtasan. Giit ng Pangulo, ang Baho de Masinloc ay bahagi ng ating teritoryo at walang ibang may karapatan na kumilos doon kundi ang Pilipinas. Paglabag daw sa international law ang iligal na pananatili sa ating dagat at anumang mapanganib na aksyon laban sa ating mamamayan sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, eksklusibong ibinahagi ni Nora Babadilla sa News 5 ang kanyang naranasan bilang hostage ng militanteng grupong Hamas. Kwento niya, may mga pagkakataon na nagmamakaawa siya sa Hamas fighters na huwag siyang patayin. Nasa fronte ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Nora Babadilla sa News 5 nang bisitahin namin siya sa kanyang tinutuluyan dito sa Tel Aviv, Israel. Isa si Nora sa 2 Pinoy na naging bihag ng Hamas. November 28 nang siya'y palayain. Simula noon, tanging kaibigan at kaanak muna ang kanyang piniling makasama. Malinaw pa sa alaala ni Nora ang nangyari nitong October 7. Bibisitahin niya lang dapat ang ilang kaibigan sa kibbutz ni Rim nang biglang lumusob ang mga Hamas. Nagtago raw siya sa isang kwarto pero kinailangang lumabas ng masunog ang bahay. Binuksan ko yung bintana. Pagbukas ko ng bintana, tumalon ako. Pagtalon ko, nandun yung mga terrorist sa baba. Yun, tapos nung nakaumang na yung baril sa akin, sabi ko sa kanila, Pilipini, itong inaano ko, sabi ko, Pilipini, huwag niyo kong anuhin.
Huwag niyo akong patayin, sabi kong ganyan. Para kay Nora, ang kwintas niyang krus ang nagligtas sa kanya. Ipinakita niya raw ito sa Hamas at pagkatapos magmakaawa, isinakay siya sa isang sasakyan patungong Gaza. Pagdating doon, ipinarada raw siyang parang isang napanalunang tropeyo. Yung baril nila, yung bang nagsiselebrate sila na may nakuha sila, tapos may mga dead body sa likod ng sasakyan. Yun, ganon. Hanggang siguro mga half hour kaming naglibot sa city nila. Doon na raw kinulong si Nora sa isang kwarto kasama ang iba pang bihag. Halos wala raw silang makain. Ang pagkain namin pita lang na may konting cheese. 3 kami kumakain na bibigyan nila kami ng 2 pita. Sa isang araw, minsan may 2 meals, minsan isa lang, isang beses. Tapos binigyan kami ng isang timbang tubig para maligo ba? Magkakasya ba yun sa 3 tao? Matapos ang 23 araw, dinala si Nora sa isang ospital. Hindi para ipagamot, kundi para ikulong ulit. Sa kabila ng tila pakikipagpatintero kay kamatayan, si Nora, dasal ang pinanghawakan. Pinagdadasal ko na sana sa Pasko makauwi na ako dito. Yun ang pinagdadasal ko lagi. Nasabi ko sana makasama ko pa nga si Ikso at saka makauwi pa ako sa pamilya ko. Hanggang sa magkaroon ng tigil putukan kasamang pinalaya si Nora. Kahit isa ng Israeli citizen, umagapay pa rin ang OWA at Philippine Embassy sa Israel sa ating kababayan. So initially, makakatanggap siya ng $200 na emergency financial assistance from OWA. And then of course, if she decides to go home, she will receive an additional more benefits. If she intends to set up a business, we have government agencies willing to support and provide initial capital if she has a business plan. Sa ngayon, patuloy ang medical assessment kay Nora. Sumasa-ilalim din siya sa plant therapy o pag-aalaga ng halaman bilang bahagi ng kanyang post-war debriefing. Sagot na raw ng Israeli government ang kanyang pagpapagamot at pansamantalang tirahan. Wala pang konkretong desisyon si Nora kung kailan babalik ng Pilipinas. Pero ayon sa 70 anyos na Pinay, uuwi siya sa bansa sa oras na handa at maghilom na ang trauma na hatid ng 53 araw na pagkakabihag sa kamay ng Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5 Israel. Ito naman ang kapapasok lang na balita, magsasagawa ng transport strike ang grupong Piston. Ayon sa Piston, gaganapin yan simula December 14 hanggang 15 sa darating na Huwebes na yan. Bago nito, nauna nang sinabi ng Piston na may iniluluto silang transport strike para iprotesta ang PUV modernization deadline. Ang LTFRB naman nangakong tatapatan ng palibreng sakay ang Tigil Pasada. Mukhang may panibagong rollback sa petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas ng umaga. Sa pagtataya ng mga kumpanya ng langis, hanggang 2 piso kada litro ang mababawas sa diesel. 160 hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng rollback sa gasolina. Nakikita rin na may mahigit piso na rollback sa kerosene. Tinuturong dahilan sa rollback ang pagbaba ng demand sa langis. Inaasahang magpapatuloy ang mga rollback hanggang first quarter ng 2024. Posible ring magpatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Kasunod daw ito ng mas murang presyo ng kuryente sa spot market na dulot naman ng mas kaunting outages sa mga planta. Dagdag pa rito ang mas mababang konsumo dahil sa mas malamig na panahon. Dahil dito nakikita ng Meralco na posibleng lumagpas sa 50 centimos kada kilowatt hour ang bawas singil. Pero hindi pa ito pinal sa ngayon. Inaasahang iaanunsyo ang aktual na paggalaw sa presyo bukas, Martes. Kung may rollback at rate cut, posible namang bumalik sa 60 pesos ang kada kilo ng bigas sa palengke. Ayon sa grupong Bantay Bigas, nagkukulang na ang lokal na supply. Sinabayan pa ito ng pagtaas ng presyo ng bigas sa world market. Sa ngayon ay naglalaro sa 52 hanggang 54 pesos ang kada kilo ng bigas sa palengke. Naibaba na sa 40 pesos ang presyo ng regular milled na bigas nitong mga nakaraang buwan dahil sa price cap na ipinatupad ng gobyerno. Idinaaw sa unang pagkakataon sa bansa ang Fan Month ng NBA. Kabilang sa mga nakisaya, ang dating All-Star at kampiyon na si Rip Hamilton. Nasa frontline na balitang yan, si Marty Bautista. Sumugod ang ilang NBA fans sa Pasay para sa kauna-unahang NBA Fan Month sa Asia-Pacific region. Ginawa ito sa Maynila bilang pasasalamat sa Pinoy fandom na patuloy na tumatangkilik sa NBA.
Isa sa mga main events ang NBA 3X Invitational Tournament na ginanap sa Mall of Asia Music Hall. Ilang local talent ang nagpakitang gilas mula sa iba't ibang collegiate at pro teams. May mga dumayo ring international players galing sa Japan, Thailand, Singapore at Mongolia. Hindi rin nagpahuli ang ilang babaeng players. Ikinatuwa naman ang ilan ang paglago ng 3-on-3 basketball sa iba't ibang bahagi ng Asia, partikular sa Pilipinas. It's big enough that most of the people already know what 3x3. Before, when you tell them 3x3, what is that? Basketball? Ah, okay, yeah, that basketball. Now, you don't even have to say basketball, they know what 3x3 is all about. Sinaksihan din ng Pinoy Hoop fans ang halftime dance performance. At ang pagdating ni dating NBA All-Star at champion na si Rip Hamilton. Present si Hamilton sa Grand Finals ng 3X Tournament. Kumatawan para sa Pilipinas ang Makfa Solver kontra sa mga pambato ng Mongolia sa finals. Sa huli, nanalo ang Mongolia 21-17. Sa kabila ng runner-up finish, proud pa rin ang mga lumabang Pinoy na ipakita ang kanilang pagmamahal sa sport. I feel like the Philippines is second to none as far as, fans and how much they love basketball here. I've always heard basketball is like a religion here. I've been here a while now and I've seen it for myself, so the fans here, it might even be a little bit better than America, and that's me, being an American, saying that myself. It's kind of part of the Philippine culture, right? Like if you look at our social following, we have like 9 million fans on our global Facebook page. And on our regional page, we have 6 million. So, it's like some of the largest in the world, league pass numbers, second in APAC. So, I think it just speaks volumes about how actually NBA, it's not just a sport, it's actually part of the culture here. Kasunod ng tagumpay ng Republika ng NBA Month, ilan pang mga event ang pinaplano ng liga sa bansa. Kaya dapat daw itong abangan ng Pinoy fans. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa PBA naman, wala pa rin nakakapigil sa ratsyada ng Magnolia Hotshots sa Commissioner's Cup. 2 puntos lang ang hinahabol ng kalaban nilang San Miguel Beermen sa huling kalahating minuto ng laro. Pero nasa elyuhan ng 4 na free throws ni Aristotle Dionisio ang laban, 94-90. Wala pa rin talo ang Hotshots sa loob ng 7 laro habang ang Beermen nalaglag sa 3-3 win-loss record. Binalasubas naman ng Meralco Bolts ang Northport Batampier para sa kanilang ikalimang panalo ngayong conference. Dikit pa ang laban pagkatapos ng second quarter pero sumabog ang opensa ng Bolts pagpasok ng second half. Umiskor ng 43 points sa third quarter at ito ang sinandala nila para makalayo sa Northport. Final 125-99. Hawak na ngayon ng Meralco ang 5-1 win-loss record. Mainit po na sinalubong ng fans sa kanyang homecoming parade si Miss Universe Top 10 finalist Michelle D. Libo-libo po ang dumagsa sa Mall of Asia kahapon para masilayan si MMD. Suot si Michelle sa parada ang kanyang Apawang Od-inspired gown. Nagpasalamat naman ang beauty queen sa fans niya na matyagang naghintay para sa kanya. Lilipad siya papuntang Indonesia ngayong araw po na ito. Dinagsa naman ang mall show ng hit teleseryeng Can't Buy Me Love. Pinakilig ng love team ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano ang fans nila sa rendition nila ng kantang You'll Be Safe Here. Present din sa mall show sa Market sa Taguig ang co-stars nila na sina Kyla Estrada, Anthony Jennings, Albi Casino, Ketchup Eusebio at Alora Sasam. Napapanood po ang Can't Buy Me Love dito sa Kapatid Network mula Lunes po hanggang Biyernes, 8:45 p.m. Feel na rin po ang Christmas vibes sa Luneta. That's my favorite place. Maraming pwedeng gawin po dyan. Sa Rizal Park, totoo po yun. Kabilang na ang panonood ng mga libreng concert. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Chill lang ang vibes na hatid ng Luneta tuwing Christmas season. Pwedeng maglakad-lakad, mag-picture taking, at mag-picnic. It's great to see the culture, all the families and kids. It gives us some racing vibes and cool vibes, and yeah, really find it pleasant. Hindi rin kayo magugutom dahil maraming tindahan sa paligid. May mga nagbebenta rin ng mga laruan para sa mga chikiting.
Sunday banding, ganun. Namasyal kasi kami sa Ocean Park and then diretso kami dito. Masaya siya dito kasi nakakalaro-laro tas takbo ng takbo tong bulinggit. Kung music lover naman kayo, pwedeng magpunta sa Concert at the Park. Ang latest offer nitong weekend, ang 50th anniversary concert ng Banda Kawayan Pilipinas. Isang orchestra kung saan gawa sa kawayan ang mga instrumento. Buhay pa rin po yung kulturang Pinoy, talentong Pinoy, at yung mga musikang Pilipino. Sumasabay siya sa panahon. Kung hindi namin nalilimutan ang dating musika at hindi rin namin pwedeng hindi sabayan yung mga makabago. Sinubukan kong tugtugin ang angklung pero daig na daig ako ng magkapatid na ito. Ina 12 at 10 sina Mirza at Chloe pero sumasalang na sila sa ganitong kalalaking pagtatanghal. Nakita ko po sa tita ko dahil nakikita ko po siya tumutugtog po sa ibang bansa at nakakatuwa rin pong tumugtog. Nakita ko po yung ate ko na sa video po na nagtutugtog po sila. Gusto ko rin po matuto gaya po ng sa kanya na tinuturuan po siya ng mga ate. Alam nyo rin bang kasamang nag-perform dito ang kapatid nating reporter na si Marian Enriquez na dati ng miyembro ng Banda Kawayan. Hindi lang pang kamera, pang entablado pa. Alam mo, totoo pala talaga, yung muscle memory is real. Kasi diba, since like more than 10 years na ako last nag-perform on stage, yung joy of performing nakakamiss talaga. Bukod sa sari-saring puno at malawak na damuhan, hindi naman mawawala ang pagsayaw ng tubig sa makulay na fountain show pagsapit ng gabi. Ang the best na part, libre lang ang pagpasok. Bukas ang Rizal Park araw-araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Thank you, Brian. Ayan, Brian, thank you. Ang galing naman ni Marian. Cute din, Marian. Marian Enriquez, you're so talented pala. Oo naman. Pwede bang anchor performance para dito sa News? Pa-request naman. College pa lang siya, nagpe-perform na siya niya. Saka parang ang saya-saya niya nung ginagawa niyo. Tsaka speaking of Luneta, di ba gusto mo kaming dalhin dyan, Mommy Day? Dadalhin ko kayo doon dahil nung 2 years old si Kali, doon nang tambay kami ng Luneta, tsaka Intramuros. Ang cute, ang cute. Nagka-kite flying kami doon. Isa Ranggola. Marami naman talagang pwedeng gawin sa Luneta. Totoo. Try natin yan. Exciting. Okay, ito. At sa aming pagbabalik, maintenance para sa may mga hypertension na po tulad ng mami ko. Pag-uusapan natin yan sa Sabi ni Doc. Nilag-lag mo yung mami mo. At gisingin ng mga pagod na diwa. Ito, subukan ang ibibida naming coffee business sa Kitang-Kita. Tired Coffee Bar yan. Yes. At para naman sa mga lumpia is life, kanina pa tayo naglulumpia team. Why not, di ba? Kasi makikibanding tayo sa tinaguriang Lumpia Queen online. Our very own TikTok foodie creator of the year, Abby Marquez. Live na live yan. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo at... Good morning! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. No, kain season na magpapasko na, no? Pero, para sa mga nagme-maintenance dyan, lalo na sa sakit na hypertension, nako, hinay-hinay lang po. Siguraduhin din na tama ang pag-inom ninyo ng gamot. Ito ang sabi ni Doc.
Hindi basta-basta dapat ang pag-inom ng mga gamot, lalo na kung mga maintenance medications dapat kinukonsulta sa mga doktor. Tungkol dito ang tanong ni Mar N. Bads. Sabi niya, makakasama po ba sa kidney doc kung 2 beses ako umiinom ng maintenance sa hypertension sa isang araw? Salamat sa tanong, Mar. Walang problema ang pag-inom ng maintenance meds 2 beses sa isang araw kung ito ang bili ng sumuri sa inyong espesyalista. Nakadepende kasi sa findings sa atin ng ibibigay na dosage. Kaya mahalagang regular na magpatingin sakaling mayroong pagbabago sa pag-inom natin ng gamot. Nagkakaroon lamang po ng problema kapag higit sa inireseta ng doktor ang ating iniinom. Pag pinagsama-sama natin ito, kalaunan maaari itong mauwi sa kidney failure. May ilan pa pong mga nakagawian sa pag-inom ng gamot na hindi dapat natin ginagawa. Isa na rito ang pagpipira-piraso ng mga gamot. Kabaliktaran po sa iniisip natin na tayo nakakatipid, mas lalo po tayo napapamakal dahil maaaring nawawalan ng bisa ang gamot na binibili natin. Gayon din ang pag-inom ng gamot kada makalawa imbes na araw-araw kung hindi naman yan ang utos ng doktor ninyo. Kapag ginawa ito, maaaring hindi umepekto ang gamot. Mali rin po ang pagpapalit ng dosage ng walang rekomendasyon ng doktor. Maaari kasing hindi maging angkop ang gamot na iniinom natin sa ating mga kasalukuyang kondisyon. Dapat ding isabay sa tamang pag-inom ng mga gamot kontra hypertension ang balancing diet at pag-iwas sa mga bisyo. At para naman po sa iba pa ninyong mga gustong malaman, i-ask Doc Dex nyo na yan. I-comment lamang po yan at mag-message sa aking page or sa official page ng Good Morning Kapatid. Sino sa atin na may hypertension? Ha? Sinong high blood? Wala. Wow, ang galing naman. Very good. Pero mami ko meron, Mommy Cheeky. So talagang na-witness ko na almost her whole life, may maintenance talaga siya. Maintenance na. Oo, tsaka mahirap ata pagka nasimulan mo na kasi yun na siya. You have to really watch your diet, exercise. But at the end of the day, I think these are things that you have to consult your doctor for. Kaya Doc, tama thank yun. you so much. Ang halaga nung sinabi ni Doc, yung drinking ng pag-inom ng gamot, tamang dosage dapat. Tamang oras. Tamang oras. So yun, Kasi yung kasalanan yung natin, hilig tayo mag-self-medicate. Totoo. Wag na Naresetahan minsan, Yun kala na, natin okay yun na yan. Kailangan po talaga tama yung dosage. Saka may tendency tayo na kapag wala tayong nararamdaman, di na natin uubusin yung gamot. Ay, oo. Ganun ba? Oo, dapat tinatapos yan. Yeah, that's why it's always also important na mag-check in with your doctor. Kung ano yung sinabi niyang ilang buwan, balik ka. Akala mo naman ako ginagawa. Yan nga. Hindi ginagawa niya. Reminder ko rin yun sa sarili ko kasi aminin natin, di ba? Totoo ba? Alam mo, ang dami natin mga magulang, mga doktor din sila. Minsan isip ko nga siguro yung magulang ko doktor siya, no? Kasi ang galing nila. Kaya dapat, mahirap, alam mo, usually, mahirap talaga pag ikaw ang, nagpapalaki sa mga magulang mo. Kasi, di ba, like you tell your parents, Ma, ito na yung inumin mo, ito na yung gamot mo, ito na yung ganyan. So sabi niya, okay lang yun. Ay, doktor din pala yung magulang ko. Ito na, bumubuhos na po ang ating mga selfie ngayong umagang ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapadala ng ating mga kapatid sa kanilang mga larawan while watching Good Morning Kapatid. Cute! Ay, napaka-cute! Nice! Cute! Uy, may lumpia rin magkain ba yun? Ay, may lumpia! Turon or lumpia? At saka sakto, di ba? Yung parang in-action yung pagkain ng lumpia. Ganyan nga, kapatid. Ganyan nga. Okay. Pwede lang maging endorser ng lumpia, yung rock and roll. Keep your selfies coming lang, mga kapatid. Ilagay nyo na rin po kung saan lugar o probinsya kayo naroon para po magkaroon ng chance manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Back to you, Justin. Maraming salamat, Dips. And to you, Mami Cheeky. Talaga ba? Malapit ka na, Jester. No, susunod yan. Pero ako muna. Ikaw muna. Kasi type ko to. Charcuterie board. Charcuterie. Narinig ko na yun. Charcuterie board. Tuturo sa inyo yan ni Mami Dimps, ha? Fun yan. Ako, kasama pa yun yung mga anak. Okay? Yan po ang tampok natin sa Working Mom. Isang bonding idea. Kaya tawagin ng mga bata para manood. Kasama ni Mami Dimps mamaya. At ito naman, mamaya sa Kitang-Kita, hindi na nakapaghintay yung mga kapatid natin dito magising sa kwento ng mainit na tagumpay ng isang coffee business. At yun na nga, marami sa amin dito. Meron na. Yes! Sarap siya, masarap siya. O, ito naman, lumpia, cake, silog, at kahit na ano pa, kaya-kaya yung gawing, lumpia ng ating bisita. TikTok Foodie Creator of the Year, Abby Marquez. Pakulitan natin. Kaya huwag po kayo maalis. Mga kapatid, magbabalik po ang inyong paborito morning kasama ang Good Morning Kapatid!
kamay namin. Mainit at malamig. Kape. Ito, Justin, meron ka bang hugot sa kape? Hugot sa kape? Yan, oo. Buti pa yung kape. Hinahanap sa umaga. Kaya, okay, now. Dapat crying yun actually. Hindi tao. Hinahanap sa umaga. Gets ko na kung bakit wala kang kape. Gets ko na kung bakit wala kang kapiling. Ay! Grabe naman! Grabe naman. Bakit? Hindi ba ako appealing, ha? OT na! Ito, ibibida kong negosyo. Hindi lang hugot, kundi real talk ang tagumpay sa kanyang negosyo. Yan ang tampok natin sa Kitang-Kita. Malamig ba ang Pasko mo? Huwag maging miyembro ng SMP. Kung walang kapiling, bakit di muna umorder ng kapeling? Sakto dyan ang coffee shop ng full-time mom na si Ruth. Patok ang mobile coffee niya sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday, kasal, binyag at syempre, corporate events. Umaabot sa 40,000 pesos kada buwan ang kita niya. At para pa lang yan sa 2 events ha, pero paano ba itinimpla ang negosyo niya? Dahil laging tired sa kanyang mommy duties, coffee ang kanyang best friend para mawala ang pagod. Hanggang sa nag-aral si Mami Ruth ng tamang pagtitimpla ng kape gamit ang espresso machine with grinders na regalo ng kanyang tatay. At sa puhunan na 50,000 pesos, sinimulan ni Mami Ruth ang kanyang mobile coffee cart na tinawag niyang Tired Coffee Bar. Okay, at eto para uminit pa rin dito sa ating studio, makakasama natin ng live si Ruth ng Tired Coffee Bar. Ruth, hello, good morning. Morning, Ruth! Ito si Ruth, nasa gitna. Good morning, Ruth. Hello, Ruth. Good morning, kapatid. Good morning. Back on, medyo napaliwanag naman na natin sa BTR, pero for the sake of our audience, bakit nga ulit Tired Coffee Bar? Kasi I started with as a mom, lagi akong pagod. Kaya yung kape lang talaga nagpapagaan ng loob ko tuwing pagod ako. Very catchy siya. Tired Coffee Bar. So tired ka talaga nung naisip mo yung business na to? Yeah. Reklamo ko lagi. Pagod ako. At ngayon? Pagod pa din. Pero nakakatulong. Sino naman katulong mo, Ruth, dito sa iyong business na ayaw magpa-interview? Na yung husband ko and my sister. It's a family business. Oh, syempre naglipanan na. Ang dami ng mga coffee places ngayon, especially sa Metro Manila and even sa mga probinsya. Ano bang kinaiba ng Tired Coffee Bar? Kasi we do events more on, kasi nga maraming ka-competition talaga when it comes to having your own physical store. Kaya mas pinili namin na mag-mobile cart and then talagang more on, pinaganda rin namin talaga yung design. Kasi very nice. lahat nagkakape na eh. Kaya ang labanan na lang na is the design talaga. Labanan ng Saka payong. maganda doon, ibig sabihin, dahil wala silang physical store at more of events, ibig sabihin, kahit napapagod ka sa pagiging mommy, may time ka pa rin maging mommy. Yes, I do have time. Yun lang, today lang, first time na iwan ko siya sa parents ko. First time. Magkano yung mga ganito pagka sa cart? Kunwari sa party, oras ba or cups ang bilang? Cups po ang bilang. May cups. Okay. May packages po siya and then it depends po. Pag may gusto po magpa-custom, kina-customize na lang po namin with a number of packs. Ibig sabihin, wala kang time limit. Kumbaga, uubusin mo lang yung order nila na kape. Most likely kasi ang parties is 4 hours. Shortest is 3 hours. Bali, ang nakokonsume po namin is 4 hours po. Pwede So, na. in 4 hours, usually what's the rate? Kung ilang cups ng kape sa 4 na oras? Sa 50 cups kasi, yun yung pinaka-lowest is around 8,000 plus po siya. Tapos, it varies po from the size. Kasi may mas bigger size pa po kami. Pero more on standard lang, maliit lang. Kasi mas mabilis din po ang takbo ng kape kapag mas konti. Tanong ko lang dun sa mga interesadong sa birthday nila, magpaganito. What if lang hindi maubos yung number of cups? Paano yung mga remaining? Ginagawa nyo na lang ba? Para alam ng mga kapatid natin. May nag-inquire po sa amin noon, like doctor gathering. Tapos in-inquire niya, what if hindi naubos? Ginagawa po namin, we do have takeouts. Meron po kaming trays and then may plastics na po kami. Ready na po siya, pati sealed cups. Kapag gusto po nila i-take home, ipo-push na po namin hanggat maubos yung time namin. Pati yung makina iti-take home. Charot. Kala ko kami nagagawa. Ay, ito na. Titikman ko na. This is the Spanish
Spanish latte. Spanish latte. Okay, Ito yung titikman vanilla ko. latte. Go, try. Isustrow kasi nasa ilalim. Yeah. Wait, pag ganito po, Spanish latte, kailangan i-mix muna? Yes, kailangan i-mix talaga. Kaya lang naman siya hindi naka-pre-mix kasi para mas aesthetic lang. mas ganun. maganda. Pero you really have to mix it sa ilalim. Ano naman ang difference ng Spanish latte sa hindi Spanish? Mas matamis kasi siya. Pero we're using condensed milk kasi yun yung mas closest sa taste talaga ng real Spanish latte. Spanish latte. Ano na pa ba? Ole. Mami, ang sarap po talaga. Tsaka parang may roasted, taste? Yes, kasi we're using medium roasted beans. Medium to dark. Ano bang specialty coffee nyo? We don't really have special. Lahat special. Lahat special. Lahat special talaga. Ang galing. Kasi hindi lang siya yung parang basta gawa. So talagang we practice every day talaga habang may time kami. May non-coffee din, no? Hot or Yes, iced may chocolate, non-coffee. strawberry soda. Para sa mga may acid reflux. Mga madalas po sa kids. Kids Kids. are. Yeah. They love the soda so Sarap much. ng strawberry soda. Ruth, paano ba kayo makukontak para dun sa mga kapatid natin na merong mga events this month? We do have Facebook page, pwede rin kaming tawagan. And we also have an Instagram page. But mostly, pwede na sa Facebook page. Ayan, makikita niyo, Tired Coffee Bar sa Facebook. Muli, maraming salamat. Thank you so Ruth ng much. Tired Thank you Coffee so Bar. much. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Nettie Abatayo, 33. Ako si Jane Dayanan, 37. Mga magtutudlo sa Cebu City. The Tree House, so TREE stands for Tudlui Reading Experience and Encounter. Because we are preschool teachers, there's that instinct in us to help every child to know how to read and write. Basically, on Sundays, we come here to teach the young children reading at the same time Bible stories and how to love and learn about Jesus. We love God's message to Joshua in Joshua chapter 1 verse 9 when he said, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." MXC coffee is like my happy upper in the morning. Having these supplements help me to be able to sustain my daily activities as a teacher. Working with children and even working online, sitting for long hours, MXC coffee and MXC capsule helps us every day. MX3, ito ang aking forever. Walang iwanan! Sa aming pong pagbabalik, gagawa tayo ng fun at sweet charcuterie board na siguradong patok sa ating mga kids. Abangan yan sa Working Mom. Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Ito po ang perfect bonding idea kasama ang inyong kids ngayong Pasko. Gagawa po tayo ng Christmas charcuterie or snack board. Kasama po ang ating mama lawyer, content creator at working mom na si Mommy Karen. Mommy Karen, how do you pronounce your last name? Barot. Barot. Yes. Okay. So, ano bang dapat ko tawag? Mommy or attorney? Mommy na Mommy lang. na lang. Mommy. Alam mo, na-amaze ako kasi ang ganda ng idea na to. Ito usually ginagawa pag may mga friends ka over, wine cheese. Pero ito, kiddie version. Yes, correct. Paano nyo naisip to, Mami? Well, kasi naghahanap ako ng something creative na para matuwa si Augustus. Yung Augustus? Makain niya yung mga snacks niya. And then, maganda kasi to introduce Christmas to him eh. Yes. So, you think only for Christmas, ang kailangan lang natin talaga ay wooden board. Yeah. Ito po.
Yan. Tapos, mga iba't ibang snacks. Kagaya ng marshmallows, may biscuits, breadsticks. We can include hot dogs and then fruits, syempre. Fruits and chocolates. Chocolates, mga pwedeng, nuts, yes. Yan. Okay. Sige, magsimula tayo, Mami. So, ito ba lalagyan talaga natin dyan yan? Yeah, this is a chocolate dip para pag kumuha sila ng snacks nila, pwede silang mag-dip naman. Oo, okay. Actually, you can also include fruits para mas healthy. Sa board natin, meron na yung Go, Grow, and Glow foods. Amazing! Food groups, ha? Yes, syempre we have cheese kasi. Munti ko pang guluhin. Naka-Christmas tree na pala. Yes, itutuloy na. Sabihin ko sana, okay, galawin ko natin sa pansin ko, Christmas tree. So, ang star ay yung orange. Tingnan yes. Ang cute, di ba? Yan yung star. May cheese ka dito. Meron to. Yung paborito yan ng anak ko eh. Okay, tapos Opo, eto. Tapos ano pang pwede natin ilagay? Yeah, we can put bananas here, yung kasunod na. Yung parang ganyan. Okay, sige. Or pwede ito yung tangkay, no, Mami? Yeah, i-arrange lang natin siya para mas fun tignan. And then appetizing siya for kids kasi ang cute niya tignan eh. Super cute talaga. At saka I think ang pinaka-advantage nito is you get to do something special with your kids. Correct. Oo. Mami, gagalawin ko lang yung hair mo. Iganon mo lang. Yan. Okay, para kita ang ganda mo, Mami. Okay. So, you are a working mom. How do you balance yung pagiging attorney mo? Kasi mahirap maging lawyer, ah. Hindi yan madaling gawin. Well, pag weekends, I spend time with him. Yeah, may mga ganito kaming activities. We go out. We play. Nakikipaglaro ako sa kid ko. So, yun. Nag-isa lang ba si Agustus? Nag-iisa lang siya. Hindi mo pa balak dagdagan? Maybe later. Pag hindi mamaya. Later on in life. Later on in life? Kasi yung tanong ko, kailan niyo po mamaya na kaagad. Mami, ito po, ang cute nito kasi ito, meron naman siyang, pakita natin, meron siyang, ang tawag dito, si sino Santa. Ito? Si Santa. Si Santa. Pakita natin, kaya kasi pag ginanon ko, maaano eh. Ayan, ito po. Ayan, ito yung beard niya. Ito yung ilong. Tapos, ano po to? Cream cheese? Yes, cream cheese. Okay. Tapos, parang maganda rin siyang gift item, no? Kunwari, pag for kids. babalutin mo lang ng wrap para dalhin sa mga parties. Ano pong budget para dito? One board can cost you 200 pesos only. Kasi you can buy naman yung mga breadsticks, yung mga marshmallows, yung nakasachet, yung mas maliit. Tapos you can put it together. Tama. And I think ang maganda dito ay dahil marami tayong mga parties ngayon, medyo kakaiba yung creativity nakikita dito, no? Tapos pwede pang ipagmayabang ni Agustus, mga friends na, uy, alam mo, gumawa kami niya ng mommy ko, di ba? What's your most favorite part of doing a charcuterie para kasama si Agustus? Yung nag-a-arrange ng design. Tapos, ang cute kasi pag siya yung naglalagay. Tapos, of course, he will have his own idea kung paano niya i-design yung board niya. So, ano pong mga iba niyang bonding moments si Agustus bukod sa charcuterie? Naglalaro, well, we go to malls, naglalaro kami sa malls. And then, we also explore the nature, we go to the beach. Ay, ganda. Ganda. Nag-road trip kami. Oo. Mami, maraming salamat sa panahon mo. At alam mo, marami ang mga kapatid natin na talaga namang natuto sa paggawa ng kiddie charcuterie na pwede niyo pong gawin sa inyo, syempre, mga parties at syempre sa inyo mga tahanan. And I wish that Agustus will be able to visit us one day with you, Mami Karen. Yes, okay? thank you so much. Thank you, Attorney Karen. Maraming salamat. And this has been Working Mom for you, mga kapatid. Ayan, at sa aming pagbabalik, what if we wrap Good Morning Kapatid in Lumpia Wrapper? Makakasama na natin ang Lumpia Queen herself, Abigail Marquez! Yes! May bakon! At mamaya, may magsasarod. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pizza Lumpia. Uy.
Sinigang na lumpia. Narinig ko. Sinigang na lumpia. Oo, Pizza at lumpia. sisig na lumpia. Kung ano pa lahat yan, kayang gawing lumpia ng ating bisita. Yan, ang galing. Dahil dito kinilala nga siya bilang TikTok Foodie Creator of the Year. Wow! Mga kapatid, let's all welcome the Lumpia Queen herself! Unang corona. Lumpia corona din. May doubt of lumpia. May baon ng lumpia. Yes. Suffice it to say, Abby, nung nagsimula ka, hindi yan ang plinano mo. Ako ay magiging isang lumpiang queen. Hindi ganun eh. Hindi po. Hindi yan yung affirmations Accidental mo. siya. Yes. Accidental po siyang discovery na mag-hit yung ganitong klaseng content. People just kept asking for more. So sinakyan ko yung buwelo. I gave them what they wanted. So now, every time I post a video, a recipe, nire-request nila na ilumpia mo yun. Wait, ano ba yung unang lumpia dish na ginawa mo? Bakit sila napa-request ng napa-request? Yung lumpia video na yun is experimenting on frying marshmallows and chocolate in lumpia wrappers. Kaya Hoping to get, parang ganon. hoping to get like a choco mallow pie. Na naging successful naman. Nag-fail. Nag-fail. Pagbukas ng lumpia, walang laman kasi yung marshmallow made of sugar. Nag-melt. Kaya kailangan Hindi meron siyang caramelized. kinakapitan. Kailangan umaga. May kinakapitan kang ano. Yes. Kanina ba kasi na may hugot sa kape. So, ipinapasok ko lang sa lumpia. Okay. So, eto. Ako na lang kasi very curious ako. Nakailang variation ka na or iba-ibang klase ng lumpia ang nagawa mo? Kasi I'm sure binilang mo na yan, di ba? Yes. Sa 20 plus na. Wow. And counting. May next year pa. Anong pinaka-unique na ginawa mong lumpia? Ang pinaka-unique until now talaga yung sinigang. Sinigang. Lumpia. Kaya Alonso, di ba? Sinigang. Ang outrageous ng idea kasi alam ng mga tao may sabaw siya, di ba? So yung challenge sa akin is, how do I make this possible? And nagawa ko siya, very tedious yung process. So leftover sinigang, you make a puree out of the gabi, and then you shred the meat. And then yung sabaw, gagawin mo siyang parang sausawang gravy. You thicken it. Like a dip. Mabilis mo ba agad naisip yung konsepto nung paano mo gagawin sinigang yung lumpia? Mabilis mo ba naisip yun or medyo natagalan kang nagka-light bulb moment doon? Mabilis naman siya kasi I feel like I have the right background din naman. Pero talagang dinrawing ko yun. Gusto ko maganda siya. So, may kangkong leaves lining yung labas, ganyan. Kasi pinaplano ko din yung content ko. Dapat pagbukas ko ng lumpia, mind-blowing. Oh, ang galing. Ang tanong ko, may gumaya na ba ng lumpia, sinigang na lumpia mo na recipe? Marami na. Tapos pinadala mga picture sa'yo? Oo, yes. Oo. Ginagawa nila. Nilalapitan nila ako sa mall, kunyari. Ginawa ko yung sinigang lumpia mo. Ako parang, ang dami-dami kong lumpia. Yung sinigang lumpia pa yung tinry mo. Pero masarap daw. Pero ang inspiring dito kay Abby is that home-cooked din siya, like most of us. Hindi ba na pinipilit? Pero ikaw, ano bang background mo talaga? So ako, I graduated hotel restaurant management. May onting cooking courses kami. Pero I really, I think it was, my cooking skills, yung knowledge ko ngayon, it was a result of many years of self-studying. So I don't really call myself a chef. I'm just a home cook who really want to nerd on food. Mahilig ka rin kumain. Kasi may mga mahilig magluto, pero hindi mahilig kumain. Yes. Masarap ka kumain. Yes! Ikaw ba yung tipo din, paborito mo yung kinakain mo? Kasi minsan, di ba, pag nagluluto tayo, ayaw natin yung kinakain na niluluto natin. Yes, exactly. Gusto ko yun. Kasi tikim ka ng tikim nakakabusog. Ako ang winner sa akin, winner para sa akin, ang personality mo. Yun ang talagang parang nagsasalita ka, nanonood lang ako. Kahit anong ilumpia mo dyan, talagang papanoorin. Tignan yung video. Anong oh. ginagawa mo? Ba't Papakita natin ni Benyo. Kasi gusto ko makita nila yung laman. Sino yung mga hinihila mo? Mga kapatid mo ba yan? Yes. Meron ka mga guest. Kapatid ko lang po yan. Binibigyan mo ba ng TF yan or lumpia yung binibigay mo? Lumpia lang. Or this morning tayo daw ang guest niya. Halika na. Balita ko tutuwa. Let's go. Balot ng lumpia. Paano ba ito gawin? Dali na lang natin nandito yung lumpia, tapos ipapakita sa atin ni Abby kung paano ang perfect na folding ng lumpia. Yes! At mamaya gagayahin ko rin yan. Pagka-uwi. Meron palang perfect na folding. Okay. So, meron tayo ditong filling. This is just ground pork filling. And wrapping lumpia, meron talagang usual dyan. Ito yung usual na ginagawa ko. So,
just put the filling sa one end ng lumpia wrapper. So, hindi sa gitna. Medyo dun sa unahan. Yes. Yan. Tapos, you fold it like this. So, make sure na tight lang yung filling sa loob. And then, fold the sides. Medyo maaga mo siyang i-fold para makapal talaga yung wrapper dito sa gitna. Yan. Ito yung classic way, which is 90% of the time what I do in my videos. Okay. Clean yan kasi yung labas, ito, lahat sila covered. Tama. Yung 10%. 10%. Ito, may tutulong ko sa inyong trick para mas maraming. Galing. Ito yung ginagawa ko pag may handaan. Teka, special to dalawa, double na, double. Yes. So, mag-overlap ka ng lumpia wrappers. Sa lumpia lang mag-overlap. Yes. Ayan. Ano ba yan? Bakit puno tayo ng bugat ng Ayan. Sabi ko lang kasi para may natututunan din sila sa pagmamahal. Tama naman. Kasi ang paggawa ng lumpia, kinakailangan din ng pagmamahal. Tama naman. So kahit dalawa, basta hindi mag-overlap. Yes. Kahit nga hindi dalawa kahit nga apat. Usually apat. Saan ba? Shopping board ko. Malaking shopping board ko sa bahay. Wow! Okay. Akala ko naman kung ano na. So ayan, dalawa. Tapos you fold the ends. Put the wrapper, the filling pala inside the wrapper. And then fold it like this. Uy, grabe. Alam mo sa USD, sa USD yung tawag dyan, footlong. Oo, mga ganun. Yung parang sandwich footlong. Pero ito, footlong ng lumpia. So, isisil mo lang din yung dulo with water. Kung nahihirapan yung wrapper mo kumapit, you can make a solution out of flour, cornstarch, and water para siyang paste. Even lang. One teaspoon, tansya. When your ancestors tell you to stop. Okay, flour, cornstarch, and water. Pwede rin ba yung pakapit sa relasyon? Yung cornstarch? Hindi mawi. Hindi mawi. Ayan. So, yung results naman sa ganitong klase is open-ended. Ito yung pag-pinrito mo. Ano ba yan? Open-ended, ayan. Walang closure. Walang closure. Pagkadalawa talaga yung ginawa mo. Open-ended. Open-ended. Di ba, Justin? Tama. Ano may sama mo kami sa video mo, saya? Oo nga, daming hugot. Yan. Ang kakalabasan yan, open-ended, na pag pinrito mo, magba-brown yung dulo. Ito yung itsura sa fast food na lumpia, di ba? So natatakot sila, hindi sila dapat matakot na iluluwa niya lahat ng laman. Pero syempre, yung filling, titimplahin mo rin, lalagyan mo ng binder like eggs or flour para hindi siya mag-let go. Ayun. Ayun. Nakawa na Ano bang sabi ng manager mo, ang galing talagang sinama mo pa Yes. Ayan, so 2 wrappers, nakagawa tayo ng 3 chunky, open-ended, beautiful lumpias na pag pinrito mo, mukhang galing sa fast food. Yun, try na natin. Prito natin. Mainit ba Mainit ba to? Mainit ba? Kasing init ba? Kasing init na. Ayun. At ang secret pala sa crispy na lumpia talaga is dapat hot oil. So ako, I stick with 350 degrees Fahrenheit. Yes. And then, para lang mas matagal yung 1 minute. Paano yung mga kapatid natin sa bahay na kawakawali lang yung meron? Ang trick dyan is, kung may chopstick sila sa bahay, try nyo i-poke yung hot oil. Pagka may bubbles na nag-rise from the chopstick, sabihin mainit na yung oil. Teka, patingin nga. Ilan pa yung talsik mo? Marami-rami na rin. Yan ang pruweba. Alam mo ba't long sleeve? Yan ang pruweba. Ito ang aking cooking battle skills. It's beautiful. Beautiful. Masarap ang mga pagkain. At talagang nakaka-relate silang lahat. Grabe. O, diba? Wow. Golden brown. Until golden brown lang yan. It's so pretty. Ang ganda nga. So, diba? gagawin ko yan sa bahay. Dalawang wrapper. Okay, dalawang wrapper tapos ganun. Tapos open-ended. Overlap na open-ended. Okay? Overlap na open-ended. Sa lumpia lang, ha? Sa lumpia. Guys, Abby, ano pa bang dapat abangan namin ng mga tagahanga mo? For next year, guys, abangan nyo, hindi pa katapusan ng Lumpia series. Marami pa tayong kalokohan na gagawin. I love it! I love kalokohan! Sa lumpia! Oo naman. Yes. And then you can catch me on other platforms as well. So I'm on Facebook, Instagram, and YouTube also. Nice. So, abangan nyo yan. Yay!
Thank you so much, Abby. Salamat at shoutout sa maganda mong manager, Ate Zen. Okay. Ngayon naman po may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Miss Nori Alonsabe. Alonsabe. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congrats! And that is it para sa ating Balot sa Sayang Monday. Nagdalawang isip siya din. Balot na to. Kakakain ko. Akala ko yung balot yung gusto nyo sabihin. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabuluhang umaga na naman ang naitid sa inyong tahanan. 14 days to go. Pasto na. Ang bilis. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning, mga kapatid. Kita-kits pa rin tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya, impormasyon at giniling. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ng inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!